Magandang hapon po and happy Sabbath po sa lahat. Welcome po sa ating pong evening devotional at ang manguna po sa ating pong babasahin na devotional ay si Sister Daniela Lo. Pero bago po yan, tayo po muna ay magsisimula sa ating pong opening song and susunod ng opening prayer ni Sister Jermaine. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin. At gayon din po sa mga aral po na amin pong narinig sa buong araw ng Sabat na ito. At muli, Ama, sa amin pong pag-aaral muli ng inyong mga salita ay patuloy po namin hinihiling ang inyong banal na presensya na samahan po kami upang ang mensahe po na amin po mapapakinggan ay lubos po namin na maunawaan. Tulungan nawa kami na ito po ay aming na isa kabuhayan at maging gabay nawa po namin sa aming paglalakbay bilang mga Kristiyano. Patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat and belated happy Sabbath po. Sa mga oras na ito, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. It's June 13, entitled What a Prize. Ayan, samahan niyo po mga kapatid at tunghayan natin ang salita na ito na kung saan ay napakahalaga po wala talaga natin sa harap ng Panginoon. Sa 1 Peter 1 verse 18 to 19, makikita natin dito na we are not redeemed with corruptible things as silver and gold, but with the precious blood of Christ. Can you imagine mga kapatid, marami sa atin na tayo ay iniisip natin na tayo ay
walang silbi, walang patutunguhan, parang walang halaga sa mundong ito. Pero kapag ating tinitingnan yung sakripisyo ni Kristo, niligtas niya tayo by His precious blood as of a lamb without blemish and without spot. Sana po atin pong bigyan ng diin, bigyan po natin ng importansya sa ating buhay, yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Sabi dito, "You know," says Peter, "that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Oh, had this been sufficient to purchase the salvation of men, how easily it might have been accomplished by him who says, the silver is mine and the gold is mine. But the transgressor of God's holy law could be redeemed only by the precious blood of the Son of God." Mga kapatid, napakahalaga po natin sa mata ng Panginoon. Niligtas niya tayo hindi dahil kailangan nating iligtas, kundi dahil mahal tayo ng Panginoon. Kung tutuusin mga kapatid, ay napakahalaga po tayo sa Kanya. Kaya nawa pahalagahan din po natin yung bawat sakripisyo niya. At higit sa lahat yung Kanyang mga salita. Pahalagahan po natin yung Kanyang kalooban, yung Kanyang kautusan. Pakabanalin po natin ito sa ating buhay. Na yung dugo ang iniligtas sa atin, ang dugo ng anak ng Diyos. Di ba natin yan na alam? Nawa ngayon malaman natin na bakit ako iniligtas ng Panginoon. Bakit niya pinahintulot na mamatay ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak para lang sa akin? Sino ba ako? Ano ba ang tao? Bakit napakahalaga ito sa mata ng Panginoon? It was through infinite sacrifice and inexpressible suffering that our Redeemer placed redemption within our reach. He was in this world unhonored and unknown. Thus, through His wonderful condescension and humiliation, He might exalt men to receive eternal honors and immortal joys in the heavenly courts. So, can you imagine mga kapatid, ang walang hanggang sakripisyo iginawad ng anak ng Diyos para tayo ay maligtas. Iniligtas tayo ng Panginoon hindi dahil upang tayo ay magpatuloy na magkasala. Kasi iniisip natin, niligtas ako ng Panginoon, so kung magkakasala ako, ililigtas niya ulit ako. Hindi po ganun. Nais ng Panginoon na may ihinto na po natin ang pagkakasala. At mabago tayo through His righteousness. Sa mundong ito mga kapatid, alam natin yung pinagdadaanan ni Kristo. Hindi siya nakikilala ni numan. Pero tayong nakakakilala sa Kanya, nawa makilala po natin, o ipakilala po natin siya sa mga taong ating pinapaligiran. He might exalt men to receive eternal honor and immortal joy in the heavenly courts. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa Kanyang pag-ibig, pinagkaloob niya itong mga bagay na ito para sa atin. Kaya unahin natin siyang hanapin at ang Kanyang katwiran. Dahil ito na lamang inihintay ng buong langit, yung karakter ni Kristo ay ma-reveal sa ating buhay. Kaya nga sabi dyan, during His 30 years of life on earth, His heart was wrung with inconceivable anguish. Nakadanas po si Kristo sa loob ng 30 na taon sa Kanyang buhay dito sa mundo. Nakaramdam siya ng sakit, nakaramdam siya ng sakripisyo, nakaramdam siya ng gutom at pagod bilang tao. The path from the manger to Calvary was shadowed by grief and sorrow. Pinagdaanan niya po ito lahat. Bilang halimbawa natin, si Kristo na anak ng Diyos ay nadanasan niya ito. Ano yung ginawa niya during that time na naranasan niya yung mga ganitong bagay. At the same time, naranasan din natin. Dahil siya yung ating halimbawa, yung ginawa ni Kristo na very closer siya sa Father. Tayo din nawa. The more tayong may sakripisyo, nagugulumihanan, nalilito, naway pagkaloob po natin sa Panginoon yung mga sarili natin. He was a man of sorrows and acquainted with grief, enduring such heartache as no human language can portray. He could have said in truth, "Behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow." Mga kapatid, this is so amazing. The Son of God pumunta dito sa mundo
para iligtas tayo. Pero hindi ba natin ito pinapahalagahan? Hindi ba tayo kikilos para gumawa din sa kanyang gawain? Na maranasan din yung mga naranasan ng Panginoon at gawin yung kanyang ginawa? Jesus is a man of sorrow and acquainted with grief. Yung pinagdadaanan niya, possible pinagdadaanan din natin. Siya yung ating comforter, na sa panahon na tayo nangangailangan sa kanya, nandyan siya para tulungan tayo. Nawabigyan natin ng halaga ng bawat sakripisyo ng anak ng Diyos. Kasi kung ang tao ay magkasala, may anak ng Diyos na handang magsakripisyo para sa atin. Pero hindi na siya ulit mamamatay para iligtas tayo kung sa pangalawang pagkakataon ay sinasadya na nating magkasala. Mga kapatid, tayong nakakaalam ng katotohanan, nawa magbago na po tayo. Sa sarili ko, may mga bagay tayong struggle talaga. Pero sa harap ng Panginoon, lahat ng bagay na ito ay mapapalagumpayan natin kung patuloy tayong titingin sa Panginoon kasi wala pong imposible sa Kanya. The path from the manger to Calvary was shadowed by grief and sorrow. Sumunod po tayo sa Kanya. The path from the manger to Calvary. Our conclusion, what a price has been paid for us. Behold the cross and the victim uplifted upon it. Look at those hands, pierced with the cruel nails. Look at his feet, fastened with spikes to the tree. Christ bore our sins in his own body. That suffering, that agony is the price of you, redemption. Can you imagine? Naniligtas niya tayo. Pero hindi natin pinapahalagahan yung sakripisyo niya. What a price has been paid for us. Anong klaseng presyo ito, mga kapatid? Behold the cross and the victim uplifted upon it. Tingnan natin yung kanyang sakripisyo. Pagmasdan natin ang Panginoon, makikita natin bakit niya tayo niligtas. Mararamdaman natin kung gaano kalalim yung kanyang pag-ibig para sa atin. Look at his feet. Look at those hands, pierced with the cruel nails. Makakaya ba natin yan? Mga kapatid, tayo sana yung napako. Dahil sa mga kasalanan natin na minsan sinasadya pa natin gawin. Pero mga kapatid, nais ng Panginoon, we need to stop sinning. At kailangan tayong mabago to His eternal life. Kailangan tayong mabago to His righteousness. Kasi sa bawat sakripisyo na nararanasan ng ating Panginoon, dito natin makikita na kung gaano tayo kamakasalanan at gaano natin kinakailangan si Kristo nagligtas para sa atin. Pahalagahan po natin ito, mga kapatid. Kaya nawa sa ating pag-aaral, sa ating devotional for this evening, nawa before matapos ang gabing ito, atin pong pagmuni-munihan, let's reflect this story of Jesus' sacrifice. Kung gaano niya tayo minahal, kung gaano niya tayo inaruga, pero niwawalang bahala natin yung kanyang sakripisyo. Napaka-undeserving nating mga tao, mga kapatid. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nawa maranasan natin at maramdaman natin yung kanyang pag-ibig. At maidadala natin yung karakter ni Kristo sa buhay natin at makikita ng mga tao kung sino tayo at sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa gabing ito, nawa bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom and understanding regarding sa ating napag-aralan. Saliksikin natin ang ating mga sarili, kung tayo po ba ay naayon sa kanyang kalooban, kung tayo po ba ay gumaganap ng kanyang mga kautusan. Hindi sa ating mga sariling mga kalakasan, kundi sa dugo ni Kristo lamang, sa kanyang presensya lamang tayo ay makakapanagumpay. Ang ating pananampalataya lamang, tayo ay makakapanagumpay. Praise the Lord and good evening sa ating lahat. Thank you po, Sister Daniela, sa iyo po ang pangulo sa ating pong devotional na ito magkata, What a Price. So, sa ating nga pong napakinggan ay ito po sana ay maging
pagbigay po sa atin ng reflection or magmuni-muni po tayo dahil talagang malaki po yung bagay or sabi nga po doon, infinite sacrifice and inexpressible suffering dinanas ni Christ para lang sa atin, para sa salvation natin. So, ano na lang po kaya yung um, ginagawa natin sa araw-araw. Kung ito po ba ay binawalang bahala po natin yung salvation na in-offer niya or tayo po ba ay sumusunod sa kanyang kautosan at minamahal din siya kasi 'di ba po yung sacrifice niya or yung sufferings niya is dulot po yun ng pag-ibig niya sa atin. So, pinapalitan din po ba natin ito ng pag-ibig din sa kanya by uh, obeying his words, kung tayo po ba ay ina-appreciate po natin siya araw-araw sa araw-araw na ginising niya po tayo, diba po? So, napaka-ganda pong reading yon para mag-reflect po tayo sa ating mga buhay. And ngayon naman po ay binubuksan ko na po ang pagkakataon para po sa mga insights ng mga kasamahan natin dito sa Zoom and pati na rin po sa mga nasa Facebook Live. So kung meron pong may reflection or mga insight po ang ating Facebook Live viewers, ay pwede po kayo mag-iwan ng inyong comments sa comment box and ganun din po sa mga nasa participants natin here on Zoom, pwede na po kayo mag-unmute sa inyong microphone. So, kasama po natin dito sila Ate Rain, si Faye Daniela, Brother Ezekiel, and Dr. Nato. So, nalito rin po ata si Sister Tayo. So, kung wala naman po magdadagdag at naunawaan naman po natin dahil malinaw na po yung ating po mensahe ay siguro po ay tayo na po ay dadako sa ating closing song at susunod po na closing prayer po ng ating speaker.
Okay, so let's pray. Our gracious, kind, loving Heavenly Father, Lord, thank you so much for this Sabbath afternoon. And we thank you for reminding us this day that the great price that was paid for our salvation. And we stand in of your immeasurable love, showing us that through the sacrifice of your beloved Son, Jesus Christ, though we were sinners, Christ willing gave his life on Calvary that we might have forgiveness. And Lord, help us that never to take this sacrifice lightly. May the sight of the cross soften our hearts, deepen our gratitude, and lead us to surrender our lives completely to you. And turuan nyo din po kami to walk in obedience, humility, and faith. And forgive all our sins, Father. And this is all I ask. In the loving name of Jesus, we pray. Amen. Amen po and praise God. Thank you po muli kay Sister Daniela sa pangunguna po sa ating pong devotional. And maraming salamat din po sa mga kasama po natin dito sa ating Zoom and sa mga nanonood sa Facebook Live. So, in-invite ko rin po kayo sa ating pong daily devotional po. Sa umaga po ay 5 a.m. po yan nag-start. And sa gabi naman po, except sa Saturday, ay 5 p.m. Kasi po ang Saturday po, devotional po natin ay nag-start po at 5 p.m. Yun lamang po and thank you and God bless po. Happy New Week din po pala sa atin.